Nanindigan ang COMELEC na hindi ito tatalima sa isinabatas ng Bangsamoro Autonomy Act. Kung magmamatigas daw ang Bangsamoro Transition Authority, handa silang iakyat ito sa Korte Suprema. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Mukha pong hindi namin maipapatupad yung kapipirma lamang na batas. Tuloy pa rin ang pag-imprenta ng balota para sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan ang pinanindigan ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa kabila ng bagong batas na nilagdaan ngayong araw ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Sa ilalim kasi ng Bangsamoro Autonomous Act No. 77, magkakaroon ng redistricting sa rehiyong BARM. Ibig sabihin, may ilang bayan ang malilipat ng distrito. Malaking komplikasyon ang dulot nito para sa paparating na halalan sa October 13 ayon sa COMELEC. Ang pinakamabigat po, and this is with all due respect, baka po kasi nakaligtaan nila na tayo ay automated election. Kung ito ay mano-mano lang, kahit bukas na bukas papatupad namin yung magiging batas na yan. Kaya lang po ito yung automated election. Matatandaan na nagkaroon ng 7 vacant seats sa parlamento ng Bangsamoro matapos kumalas ang sulu sa BARM. Mayo pa lamang, nagbigay na ng June deadline ng COMELEC sa BTA para pagdesisyonan na agad kung paano ang magiging redistribution sa 7 vacant seats na ito. Naurong ang deadline dahil hindi agad makapagsabatas ang BTA ng redistribution system. Dahil kakapusin na sa oras, nagpasya ang poll body na ituloy ang halalan sa Oktubre nang hindi muna nare-redistribute ang 7 seats. Ang proposal ng COMELEC, isagawa ang pinakaunang BARM parliamentary elections at sa 2028 na ipatupad ang redistribution, lalo na't nasimulan na ang preparasyon para rito. Kaya ikinagulat ng COMELEC na kung kailan huling linggo ng Agosto, biglang lumagda ng batas ang BTA. Ayon kay Chairman Garcia, apektado ang buong sistema ng halalan kung susundin ng bagong batas ng BTA. Una, kailangang i-reconfigure ang buong sistema ng ballot printing dahil may mga kandidato na malilipat ng distrito kung saan sila tatakbo. Ang prosesong ito tatagal daw ng 12 to 15 days. Babaguhin din ang deployment plans ng balota, equipment at iba pang mga materyales. Pati ang list of voters mababago. Dagdag pa ni Chairman Garcia, dapat bumuo muli ng panibagong implementing rules and regulation. Isang bagay na kailangan umanong paglaanan ng matinding paghahanda. Pag po nangyari yon at hindi po kami kumilos, baka po hindi matuloy ang halalan sa October 13. Walang papel, walang gamit, walang sistema na magagamit. Hindi po kami nananakot. Yun po yung nasa timeline natin. At kung napansin niyo po, ang timeline ng komisyon ay laging eksakto. Kahit medyo may maagang ilang araw, eksakto. Dahil lagi tayo may contingency, may plan A, plan B, plan C. Sa kasalukuyan, simula na ngayong araw ang official campaign period para sa BARM parliamentary elections. Desidido ang COMELEC sa hindi pagtalima sa bagong batas ng Bangsamoro, kaya susulat daw ang komisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Senado, Kongreso, Korte Suprema at kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua para maipaliwanag na maayos ang mga komplikasyon ng bagong batas na gusto nilang ipatupad. Dagdag pa ni Chairman Garcia, sakaling hindi pumayag ang BTA sa kanilang desisyon, maaari raw nilang dalhin ito sa Korte Suprema. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.